Ka-Express, papalapit na ang isa sa pinaka-inaabangan at pinakamabigat na laban ng Gilas Pilipinas sa modernong kasaysayan at sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifier sa March 1, haharapin ng Gilas ang matagal nang naghaharing pwersa sa rehiyon, ang Australia Boomers. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ordinaryo ang paghahanda ng Gilas. Sa unang pagkakataon, inaasahang magsasabay sa loob ng court ang tinaguriang Triple Towers ng Gilas, Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo, isang frontline combination na bihirang makita, hindi lamang sa Asia kundi maging sa global qualifiers, kung saan sabay na may international size, FIBA experience at championship pedigree ang isang kupunan. Si Kai ang magsisilbing pangunahing anchor ng depensa, magbibigay ng rim protection at vertical presence na matagal nang kulang sa Gilas laban sa mga bansang may laki at athleticism tulad ng Australia. Kasama niya sa AJ Edo, isang mobile big na may kakayahang makipagsabayan sa physical na laro at magbigay ng switchable defense. Sa gitna ng lahat, naroon si Junmar Fajardo, ang pinakadekoradong local big man na inaasahang magdadala ng stability, rebounding at low post scoring laban sa mas matatangkad at mas agresibong frontline ng Boomers. Mahalaga ring tandaan na isa pang critical na detalye sa papasok na laban, hindi pa natatalo si Coach Tim Cone sa Gilas kapag naglalaro si Kai. Isang record na hindi lamang numero kundi indikasyon ng system fit sa pagitan ng coach at ng batang sentro. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, nagiging mas malinaw ang papel ni Kai. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang bumuhat mag-isa, kundi maging bahagi ng mas organisadong depensa at opensa. Sa kabilang panig, mananatiling mabigat na hamon ng Australia, isang kupunang kilala sa physicality, ball movement at lalim ng talento. Gayunpaman, ang kombinasyon ng laki, karanasan at chemistry na binubuo ng Gilas ay naglalagay sa Pilipinas sa mas matibay na posisyon kumpara sa mga nagdaang taon. At habang papalapit ang March 1, malinaw na hindi ito basta qualifying game lamang. Isa itong sukatan kung hanggang saan na ang inangat ng Gilas sa ilalim ng bagong core at sistema. At sa presensya ni Kai, Junmar at AJ, may malinaw na mensahe ang Gilas, handa na silang hamunin ang matagal ng paghahari ng Australia sa Asia. Papaloob na ang Gilas sa isang critical na yugto ng kanilang kampanya sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan natatakdang harapin ang Australia Boomers sa March 1. At sa kontekstong ito, hindi lamang basta laban ang naghihintay sa Gilas, kundi isang malawak na pasulit kung gaano nakalayo ang narating ng ating national team laban sa pinakamatibay na pwersa sa rehiyon. Ang Australia ay matagal nang itinuturing na benchmark ng Asian basketball matapos ang kanilang paglipat sa FIBA Asia Zone. Mula noon, naging consistent ang kanilang dominance dahil sa kombinasyon ng laki, athleticism, sistema at professional development ng kanilang mga players. Kaya sa bawat pagtapat ng Gilas sa Boomers, hindi maiwasang ikumpara ang antas ng pisikalidad, disiplina at lalim ng roster. Pero sa pagkakataong ito, may malinaw na pagbabago ang narrative. Sa unang pagkakataon, inaasang sabay-sabay na maglalaro para sa Gilas, sina Kai, AJ at Junmar. Ang tinaguriang Triple Towers ay magbibigay sa Pilipinas ng frontline na hindi lamang mataas kundi may sarili-sariling papel sa loob ng sistema. Si Kai ang pangunahing defensive anchor na inaasang tutugon sa verticality at anterior presence ng Australia. Ang kanyang haba at timing ay mahalaga upang mabawasan ang direktang atake sa paint ng Boomers. Kasama ni Kai si AJ Edo, isang big man na may kakayahang makipagsabayan sa mas mabilis at mas physical na laro. Ang kanyang mobility at defensive instinct ay nagbibigay ng flexibility sa Gilas, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng switching at help defense. Sa gitna ng tatlo, naroon si Junmar, na magdadala ng karanasan, composure at structured offense sa low post. Ang kanyang kakayahang magbasa ng depensa at gumawa ng tamang desisyon ay mahalaga laban sa agresibong frontline ng Australia. Hindi rin maaring ihiwalay sa usaping ito ang sistema ni Coach Tim. Hindi pa natatalo siya sa Gilas kapag naglalaro si Kai. Isang record na nagpapakita ng compatibility ng manlalaro at sistema. At sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim, mas malinaw ang roles ng bawat big man at mas naiwasan ang redundancy sa loob. Ang ball movement at spacing ay nagiging mas organisado
na critical laban sa isang kupunang tulad ng Australia na mabilis magparusa sa mga pagkakamali. Well, sa kabuuan, ang laban ngayong March 1 ay hindi lamang tungkol sa standings o qualification points. Isa itong malinaw na sukatan ng progress ng Gilas sa presensya ng Triple Towers at sa sistemang pinapatakbo ni Coach Tim. Mas handa ang Gilas na makipagsabayan kaysa mga nakaraang taon. Ang tanong ngayon ay kung paano maisasalin ang potensyal na ito sa actual performance laban sa pinakamabigat na kalaban sa Asia. At habang papalapit ang March 1, mas nagiging malinaw na ang laban ng Gilas kontra Australia Boomers ay hindi lamang usapin ng tapang o emosyon. Isa itong laban ng structure, paghahanda at tamang paggamit ng personnel. At dito pumapasok ang pinakamahalagang development para sa Gilas, ang potensyal na sabayang paggamit ni Nakay, AJ at Junmar sa isang rotation. Sa nakaraang mga taon, malinaw na ang problema ng Gilas laban sa Australia. Kahit may talento, madalas na nauungusan ang Gilas sa physicality, rebounding at interior defense. Ang Boomers ay sanay maglaro ng mabilis pero mabigat, may kakayahang umatake sa loob at sa labas at may sistemang bihirang mabasag. Pero sa bagong komposisyon ng Gilas, may malinaw na sagot na unti-unting nabubuo. Si Kai ang sentro ng pagbabagong ito bilang pinakamataas at pinaka-internationally exposed na big man ng Gilas. Siya ang inaasahang pangunahing panangga laban sa interior pressure ng Australia. Hindi lamang blocks ang kanyang kontribusyon, kundi ang kakayahang baguhin ang shot selection ng kalaban. Kapag nasa loob si Kai, napipilitan ang Boomers na mag-adjust, umiwas sa diretsong atake sa rim at umasa sa mas mahihirap na tira. Kasabay nito, mahalaga rin ang papel ni AJ Edu bilang connector sa depensa. Sa harap ng mas mobile at athletic na Australian forwards, ang kakayahan ni AJ na makipag-switch, humabol sa pick and roll at magbigay ng secondary rim protection ay nagbibigay ng flexibility sa sistema ng Gilas. Hindi kailangang manatili sa isang anyo ng depensa ang Gilas, bagay na critical laban sa isang team na mahusay magbasa ng mismatches. At sa opensa naman, naroon si Junmar bilang stabilizer. Sa mga laban kung saan nagiging physical at mabigat ang tempo, ang kanyang presensya sa low post ay nagiging mahalaga. Kaya niyang kumuha ng puntos, makakuha ng fouls at higit sa lahat, pilitin ang depensa ng Australia na mag-collapse. Ito ang nagbubukas ng espasyo para sa mga shooters at cutters ng Gilas at nagbibigay ng balanse at atake. At hindi rin maaring ipagsawalang bahala ang papel ng coaching staff. Ang record ni Coach Tim na hindi pa natatalo sa Gilas kapag naglaro si Kai ay indikasyon ng systematic na paggamit ng mga big men. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.